Para sa ikalimang sesyon, si Miss Mia Baygan at ang kanyang panelist na si Sir Eric Bingol. Ayun, magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Eric Guzman Pingol. Kasama ko si Mia na lang. Okay, sige. Ayun, the politics of the fantastic. No? Simulan natin. No? Meron tayong kaunting usapin sa escapism, no, versus reality. Intro lang naman ito. We often talk about escapism, the escapism of fantasy. No, parang madalas nating na-associate, kung hindi man na-equate, no, yung escapism sa fantasy, sa pantasyang kwento. Yung idea na we write or read to leave the world behind. No? Pero pag iniisip din natin yun, gaano ba katotoo yung ganon? Gaano ka-consistent na ganon talaga? No? O sila lang ba nag-iisip noon? Tayo kasi inaaral natin talaga. No? So, kasi when I read the work of Mia, tulad nitong Bayani, opposite yung nakita ko kabaliktaran siya. No? Parang nakita ko na minsan nga, the more fantastic the world, the more urgently it speaks to the political realities of our own. No? So, ayun, intro lamang naman siya. Gagawa lang tayo, explain ko lang yung ating workshop flow, maikling craft lecture, tulad din ng dati, no? Open table discussion, tapos final comments, tapos bibigyan natin ng time si Mia para magkwento, sumagot ng ilang tanong ninyo, or kung meron din, pwede din siyang magtanong na, kasi itong nobela ay ongoing. No? So, maganda ring pagkakataon, no, na napasok siya sa workshop na ito dahil early on matutulungan natin kung ano pa yung mga hinahanap namin na pagpapalalim dito sa nobela. So anyway, sisimulan natin. Today we are discussing the politics of the fantastic, no? Ano ba yung meron sa fantasy or dito sa Bayani ni Mia? So, gusto ko siyang tingnan sa tatlong areas. Una is how fantasy functions as a diagnostic tool, no? Magagamit ba natin na pangsuri or pangsukat ang isang pantasyang pambata o pantasya in general sa literature para sukatin ang lipunan o ang real world na politics? At bakit naman natin yun ginagawa, di ba? Parang, pambata nga, di ba? Pero, kasi nagtatanim tayo ng sa mga bata ng awareness, na balang araw na magkakaroon sila, na ine-equip natin sila para magkaroon sila ng pagtuligsa or pag-analyze sa mapang-abuso na sistema na lipunan natin, no? Sino nakakaalam sa inyo ng Adventure Time? Yeah, di ba? Napaka-cartoonish, no? Cartoon, pero kapag sinuri mo talaga yung lalim ng kanyang politika, ay nandun, nakatago, no? Bakit nakatago? Bakit natin tinatago ang politika sa mga ganitong material? Kasi kapag kinausap mo ng text-heavy na political na teksto, ang mga bata, malamang tumakbo na lang yan. Ano? Malamang may naamoy na pansit yan sa pansiteria, pumunta, no, Chris. Tapos o kaya naman, bigla lang nagbubungkal ng lupa. No? Hindi na tayo pinapakinggan gamit yung kutsara ni Brian. Parang, okay. Kaya natin tinatago sa pinipresenta natin sa mga bata yung kulay na magugustuhan nila. Yung artwork na pumupukaw sa kanila kasi nai-intimidate sila kapag masyadong seryoso. Masyadong, sabihin na natin kung sa comics ay, kung anatomically accurate, parang nai-intimidate sila doon. Kaya merong mga katulad ng Adventure Time, cartoonish, pero malalim yung kanilang political na world building. Pangalawa, meron bang political allegory dito sa akda ni Mia, no? Titingnan natin yung mechanics noon. And finally, yung ethics or hindi naman ethics, yung how this specific story choose to resolve or not resolve yung kanyang central conflicts in the end. So yun.
Unahin natin yung diagnostic tool. Ano. Noong una kong binasa, no, tas dumating ako doon sa part na may village na monster infested. So talagang yun yung mismong term, monster infested. Tapos parang naisip ko tuloy, monster lang, parang yun na ba yun? Parang no name na monster, tapos infested yung village. Ano. Para bang, kasi sa anime nga, ano, parang meron talagang kapag generic na monster, no name yung monster, na parang alam natin na plot ano lang siya. Parang plot element lang siya, ginagamit lang siya pang sukat ng kung ang isang karakter ay malakas ba o hindi. Pero biglang meron siyang turn dito na minors pala yung mga yon. And all of a sudden, nag-iba yung usapan. Nagkaroon nito ng political depth, no? Lalo na nung may sinabing merong clan behind it, no? Parang kapag nakikita natin sa mundo, no, sa ating tunay na mundo, no? Sa tuwing magkakaroon ng matinding pag-uusap o kaso sa Senado, ano, bigla lang may sasabog somewhere, no, sa Glorieta, bigla lang magkakaroon ng putukan, ano. So merong mga ganong uri ng pangyayari. So merong political depth. Ito ay technique na ginawa ni Mia, no, parang kung matatawag ito ay classic bait and switch siya, no, parang maglulure tayo ng supernatural tapos biglang i-expose na ito ay merong deeper horror sa kanila, no? Mas realist na horror. In case yung parang extraction ng resources and the erosion of the community. So basically ang hinahanap namin ni Mia is mabigyan pa ng depth yung mga elemento ng kwento na to, no? So far yun nga, nasa 5 chapters pa lang naman yung nagagawa natin. So very good timing din siya for a workshop. Gusto ko ding ipakita dito, no, yung structure na ginawa ni Mia na may something very interesting about it. Meron siyang alternating POV ni Bang at Yani sa bawat chapter, no. Meron itong potential kasi namamap niya yung geography of inequality. Pwede kasi meron akong naaalala na meron akong classmate, shinare niya sa klase nila, no, na sa Pampanga nga lang ito parang silang mga taga-Kapatagan, ang tingin nila sa mga taga-bundok is mababa. So, yung mga taga-bundok naman, ang tingin sa kanila is mga imperialista na mga mayayabang. Ganun. So, doon pa lang Pilipino na nga lang tayong lahat meron pa tayong ganong racism. So, dito sa kwento ni Mia, yung isang character ay taga-coastal, no? Tapos yung isa ay taga-mountains. So doon pa lang merong potential. Paano niya bibigyan ng dynamics yung pagtingin ng bawat isa sa isa't isa. No? Tapos yung allegory na sinasabi ko, no? Meron kasi ditong yung clan, nakipagkasundo sila sa mga spirit para magkaroon ng contract. No? Ano ba ito gaano ito katotoo sa tunay na buhay? No? Minsan ang ating mga leader, ang ating mga political leader, no? Ang kanilang ano ba yung deals na ginagawa nila sa outside forces, no, sa mga foreign powers, no, na ang kapalit ay hindi na natin alam, no. Naapektuhan ng ating kabuhayan, sometimes ang ating identity, pati na rin ang pagtingin natin sa sarili, no. In a way parang ganito yung nangyayari doon sa kanyang kwento. Finally meron pang isa pang very interesting dito, no, yung ang mga monsters, no, na naging minors, and eventually pwede nating makita ito bilang exploited workers. So shifting the lens from the monsters, no, naging exploited workers. Napapakita kasi nito na yung systemic greed, yung tunay na antagonist hindi yung individual na malis ng bawat minor, Kasi pag inisip mo nga naman, paano ba to in real world, no? Ang mga dynamite fishermen, dynamite fishers natin, ang mga illegal loggers ba natin, kung meron ba silang magandang buhay, ay pipiliin nila yung mga ganong trabaho. So kung meron tayong ganong kaisipan, parang lalo nating nakikita yung taas ng percentage, yung chances na exploited yung ganito. No? Lalo na meron tayong powerful clan behind it. Pero ang good news naman dito,
parang may bala na si Mia dito eh. Nakita natin yung potential na sinabi niya na nung na-drive off na yung mga minor, eventually merong ibang mga minor na nagpaiwan to rehabilitate the village. So sinuggest ko din sa kanya na what if meron ka pang supporting character na nanggaling dun sa ranks ng mga minor na. So pwede nating tingnan yun. So finally, looking at the ending, the fact that the magical contract remains unbroken, para sa akin, is a bold, mature choice. No? It forces the characters and us to realize yung systemic problems na hindi kasi isang deus ex machina na spell ang tatapos ng lahat. Ano? Na kung tutusin, halimbawa sa atin, ang tagal na tayong niloloko ng PhilHealth. No? Ngayon, alam na natin, no? Ang mga senador natin, every time na ganito, puro drama or something. Kaso pag napatalsik natin sila, napatanggal natin, napabuwag natin yung ganito, ano ang kasunod? No? Hindi naman nagtatapos doon eh. Meron pang bigger na problem eh. Minsan, sa ating pagtingin, naniniwala pa rin tayo sa isang mesiyas na politiko na magsasalba sa ating lahat. Meron tayong problema sa voting culture natin, the way we perceive our political or even religious leaders. No? Tinake ni Mia yung realistikong pagtatapos ng kwento. No? Kasi yun nga eh, parang nakita natin dito yung aktibong pakikilahok nung taong bayan sa pamamahala. No? Oo, napalayas yung powerful clan kasama yung cronies. At tagumpay siya, tagumpay tayo, congrats, pero laban pa rin. No? So, medyo ako ay fan ng ganung mga uri ng desisyon. No? At ito ay nagre-require ng maturity sa pagsusulat. So, yun ang pagtatapos ng aking maikling lecture. I-open na natin ang floor sa ating mga fellows sa mga suggestion, inyong mga nakikita, no, mga magaganda at mga kailangang punuin sa akdang ito. Unahin natin ang mga fellows.